Okay, sige. Basahin nyo na lang po, sundan nyo na lang po ng pagbasa, either sa screen or sa inyong kanya-kanya po mga Bible. Okay? Ang Titus po ay makikita sa New Testament, isa sa mga huling book sa Bible. So, sabi ko kayo medyo pahanapin ko sa simula. Okay? Titus, we'll read chapter 1. Okay? Titus chapter 1, Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, to further the faith of God's elect and their knowledge of the truth that leads to godliness, in the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time, and which now, at His appointed season, He has brought to light through the preaching entrusted to me by the command of God our Savior. To Titus, my true son, in our common faith, grace and peace from God, the Father and Christ Jesus our Savior. Verse 5. The reason I left you in Crete was that you might put in order what was left unfinished, and appoint elders in every town, as I directed you. An elder must be blameless, faithful to his wife, a man whose children believe and are not open to the charge of being wild and disobedient. Since an overseer manages God's household, he must be blameless, not overbearing, not quick-tempered, and not given to drunkenness, not violent, not pursuing dishonest gain. Verse 8, rather, he must be hospitable, the one who loves what is good, who is self-controlled, upright, holy, and disciplined. He must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose him. Verse 10, for there are many rebellious people full of meaningless talk and deception, especially those of the circumcision group. They must be silenced because they are disrupting whole households by teaching things they ought not to teach, and that for the sake of dishonest gain. One of Crete's own prophets has said it, Cretans are always liars, even brutes, lazy gluttons. This saying is true. Therefore rebuke them sharply, so that they will be sound in faith, and will pay no attention to Jewish myths, or to the merely human commands of those who reject the truth. To the pure, all things are pure, but to those who are corrupted and do not believe, nothing is pure. In fact, both their minds and consciences are corrupted. They claim to know God, but their actions they deny Him. They are detestable, disobedient, and unfit for doing anything good. Let's bow our heads and close our eyes. Lord, thank you, Lord God, for this morning, Lord, that you gave us another Sunday, Lord God, na kami magkakasama today as a church who is united, Lord God, with one heart, Lord God. Puso, Lord God, na ikaw lamang ang tinataas, Panginoon. And, Lord, I pray, Lord God, na pagkauhawi mo ang bawat isa, Lord God, sa iyong salita ngayong umaga. And as you study your word, Lord God, through the letter of Paul, Lord God, kay Titus, I pray, Lord God, that we see, Lord God, yung mga bagay, Panginoon, na nais mo, Lord God, para sa church na to, para sa aming mga buhay, Lord God. And ikaw lamang, Lord God, ang nais na purihin, Lord God, sa umagang ito, sa pag-aaral namin. Ingatan niyo po kami, Lord God, yung mga kasama namin na papunta pa lang, ingatan niyo po sila. And may this be a productive time, Lord God, and Lord, yung mga rema words, Lord God, lagay mo lang sa puso namin at babaunin namin ito, Panginoon, bilang encouragement, Lord God, all throughout the week. And Lord, we just wanted to praise you and honor you in Jesus' name we pray. Amen. Palapan po natin, Panginoon. Okay. So sorry, medyo mahaba, no? Gusto ko lang na magkaroon tayo ng isang malaking overview about the book, no? And ako, thankful ako sa leadership ng church na patuloy na pinupush tayo, no, to study the Word. Okay? Hindi ka na patataas yung kamay, hindi nakakasunod sa Bible reading, syempre. Personal nyo na lang kayo, Lord, yan. Makikita na lang kayo kung nakakasunod or hindi. No? Diba? Sasabihin ko sa kung nakakasunod, lumigilang malaki. Huwag na, pakulang ko. Okay, so simulan natin sa buong overview ng book. No? Ito yung medyo mabigat na, parang pakalawang beses na ako nag-open ng
ng book. No? Parang ang bigat na, hindi naman mabigat, parang medyo like additional na task to open the book kasi ikaw ang magsiset, ikaw ang magbibigay ng buong context sa buong ano. Kaya sabi ko, ay Lord, papapanood ko na lang yung Bible Project. So, alam ko din naman natin unang beses nakita yung mga ganong animation. Nasa YouTube siya. So, kung gusto nyo, kung meron kayong binabasa na book sa Bible, aside from the ina-assign ni Pastor Rodel everyday, kung meron kayong sariling track ng binabasa sa Bible, you can search sa YouTube, Bible Project, tapos lagay yung book ng Bible. Maraming ganun. Sinamalize nila lahat ng book ng Bible. So, di ba? Ikaw na lang yung manonood. Okay? So, di ba parang si Lord lang, no? Ikaw na lang yung haharap. Di ba? Ikaw lang ang ito sa likod. Yes. Okay? So, kaya very thankful ako na nabuhay ako sa time na to ng mundo. Kasi, sobrang sarap mabuhay ng may technology. Di ba? Iniisip ko kung, siguro kung nabuhay ako ng sobrang, siguro, medyo wala pang internet, baka siguro, ano kaya aralin ko? Kasi isa-isahin ko. No? It will really take time. No? Kaya yung mga pag nakaka-upload ako ng preachings na sobrang luma, sobrang nabe-bless ako kasi imagine gaano katagal inaral, no? Yung word na, yung preaching na ginagawa nila. While, ngayon, actually kahit pag-isip mo sa umaga, pwede kang mahirap. Para sa pressure, no? Pero mas madali na ngayon, no? Ito, even, sinabi lang sa akin na, next week, ikaw mag-preach, parang may konting pressure, pero dahil sa technology, mas madali, no? Kasi, nakaupo ka lang sa computer, nandun na lahat. Search ka lang, scroll lang. No, unlike dati, pag nakita nyo sina Tatay Ed, sina Pastor Cesar, paano mag-aaral ng yan? May libro, may Bible dito, may commentary dito, may concordance dito, may dictionary dito. Ang dami, di ba? Kaya pag makikita mo siya, ang dami mga libro. Which is, nabutan ko rin naman, no? Ang palibro din. Kaso, nakakatamad magbasa ng maraming papel, no? Kaya nga nag-engineering ako, hindi ako kasi ayoko magbasa ng yung term paper ko high school, ginuget ko lang. Diba? Kasi ayoko talaga magbasa ng sobrang habang nobela. Pero, kapag binasa natin, ang exemption ng Bible, no? Kasi, sabi ko, Lord, kilala mo naman ako, hindi ako hilig magbasa. Diba? Hindi ko nga binabasa yung Harry Potter, napanood ko lang sa diba? Hindi ako hilig talaga magbasa. Pag nakipagkwentuhan ako, sige, pag-solvein mo na lang ng pinakamahirap na math problem. Huwag mo lang pagbabasa. Diba? Kasi kanya-kanya naman tayo. Ayun. So, sayo ganun talaga. Pero, exception to Bible. Okay? Kasi, ewan ko, ang tagal ko naman ang nagbabasa ng Bible. Yung iba dyan, ilang beses ko lang nabasa. Ilang beses ko na nadaanan. Pero, kapag babasahin ko sa ulit, may iba dahil. No? Ganun ka ganda yung salita ng Panginoon, and in general, ang Panginoon. Okay? So, ayun. So much for the intro. Punta tayo sa Titus. Okay? Naintindihan niyo ba yung maganda yung sinabi dun sa bandang huli. Yung mabilis lang na di ba? Ang book ng Titus ay sulat ni Paul. Yun. Kasi nung huling nag-open ako ng isang book, sabi ko, sino sumulat? Walang kilalang sumulat. Okay. So lahat, starting from Romans, di ba? Di ba yung New Testament? Matthew, Mark, Luke, John, Acts. Tapos, Romans. O, dire-diretso na yun. Hanggang, basta puro pangalan ng tao yun or pangalan ng grupo ng tao. Tama? Romans. Jeff yan eh. Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd, Corinthians, 1st and 2nd Thessalonians, Timothy, 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews 3. Very good. Palakpakan yung sarili niyo. Ako na ito. Okay. So hanggang Jude. Okay. So, lahat ng mga yun sulat, di ba? Paano nagsimula lahat? Si Paul, nagpapakilala.
Okay? Dahil nga sulat, ulitin natin, dahil sulat, siyempre, magpapakilala sino yung sumulat. Di ba? Kaya hindi mga kabataan lang, no? Alala ko kasi ng grade 2 ako. Ang project namin, hindi ko lang ko na sa inyo. Magpadala ng sulat sa sarili. Magpadala sa post office. Di ba tagal nun? So, dapat first quarter, napadala mo na para fourth quarter. Pakakita mo sa teacher mo. Ayan, miss up. Yan, email na lang. Chat. Sir, bakit may pwede ko mong gawin sa grade namin? Ganun na yung mga chat sa akin ngayon. Dati sabi ko, mag-i-email ako. Isang buwan bago sumunod yung teacher ko. Diba? Ngayon, sobrang dali na. No? Balik tayo sa sulat. So, pag gumawa ka ng sulat, siyempre papakilala ka sino sulat. Ito, ako po si Paul. Ayan, sabi, a servant of God and an apostle of Jesus Christ. Doon muna tayo kasi dami siyang sinabi. No? Okay, so ang sumulat ay si Paul. Sinulatan niya si Titus. Okay, so si Titus ang sinulatan. Bakit? Kasama niya si Titus na mission. Okay? So kasama niyang nagtayo ng mga churches at ang setting ay sa Crete. Okay? So malapit sa Greece, an offshore island. Okay? Pero napanood naman natin, no? Anong meron sa Crete? Anong klase daw yung mga tao sa Crete? Di ba may sinabing tatlo? Sabi, always liars, evil beasts, lazy gluttons. Sayang yung pangatlo. Ang sarap kumain. Lazy gluttons. Pwedeng glutton na lang. Huwag tayo lazy. Okay, so ganito yung mga tao. So sobrang ang lala nung kultura, no? So kumbaga budulero yung mga yung parang mandaloko pa nga yung So kasi nga ganun kalala yung mga tao sa Crete. And nung nagtatayo ng churches, siyempre gusto ni Paul na ito yung mga dapat mong gawin, ito yung mga instructions on how you will lead the people in Crete. So, itong Titus, halos hindi naman parehas, pero medyo similar with the letter to Timothy. Okay? Diba kung nadaanan nyo na yung Timothy, diba? Also, full of instructions on how to, ano yung mga dapat gawin as a leader. Okay, parang pastoral epistle. Parang gano'n naman. Effect, no? So, gano'n din yung kay Titus. So, sabi niya, ito yung gagawin mo para ma-lead mo yung mga tao dyan sa Crete. Okay? So, tuloy natin. Pansinin lang natin, ang sabi dyan, a servant of God and an apostle of Jesus Christ. So, pinapakita pa lang ni Paul, number 1 dito, na niya sinabi, a servant of God. Di siya, nakikita natin yung humility. Ako, tagasunod lang ako ng Panginoon. Okay? But also, an apostle of Jesus Christ. He is professing na saang apostle of Jesus Christ. So, merong authority, divine authority. Authority coming from the Lord. So, sabi nga dito, after niya magpakilala, okay, ano ang sabi niya? To further the faith of God's elect and their knowledge of the truth that leads to godliness, in the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time, and which now, at His appointed season, He has brought to light through the preaching and trust of me, by the command of our God and Savior. Okay, so merong 4 na binanggit. Gusto natin. Okay, anak ko din black na yan. Naalala ko kasi, sabi, sana maganda yung sa mga nanonood po sa YouTube, good morning po. Okay. Okay, so, punta tayo sa, muna. Diba sabi natin, si Paul, yan. Ready 1/4 mamaya. Sorry. So, 1/4, kakasabi lang eh. 1/4 lengthwise, 1 happy. Kaya naman hindi nag-aaral. Servant of God. But also, ang sabi niya sa apostle of Jesus Christ. Bakit na ng sulat ko? Hindi na nagsusulat. Okay. Okay, sabi niya, ang purpose ng kanyang ministry, 4. Okay? Number 1, for the faith
of God's elect. For the knowledge of truth, number 3, for godliness. And then pang-apat, in hope of eternal life. Ay, Okay? Yun yung apat, no? Doon muna tayo sa una. Sabi, for the faith of God's elect. Sino ba yung mga elect? Leaders, yung mga binoto natin, elect. For mayor. Diba? For vice mayor. Tapos may ano ba? May jingle pa. Diba? Tapos dito. Nagkumagulaw si Tatay Duterte yung daw. Uy! Okay. Ang elect, okay, are the chosen one. Kasama ba ka tayo dito? Ako kasama. Kayo gusto niyo? Yung mga pinili ng Panginoon, yan, yung mga kakabuo. Chosen one yan. Kahit sabi ni Kuya Lawrence, maasin yan. Chosen one yan. Diba? Okay. So, sino may maliligtas? Taas kamay na maliligtas. Parang mission yung iba nakakatakot. Parang maging damit kami dito mamaya. Wala ka dito. Biglang dumating na pala si Lord. Panoorin niya left behind. Alam na. Anyway, so yung mga pinili ng Panginoon na ililigtas. Okay? Kung bakit sila pinili, nasa ibang pag-uusapan yun. No? So, si Kuya Lawrence o si Pastor Rodel, sila ang mag-discuss niya. Pero, papakita lang natin kung ano yung purpose ng ministry ni Paul. Okay? Kasi ngayon, start naman. So, for the faith of God's elect, and for the knowledge of truth. So, nais ni Paul, bakit ba siya nag-mission? Para kumalat ang mabuting balita. Diba? Ang katotohanan. Kasi nga, yung mga tao sa Crete, sinungaling, liar. Okay? And for godliness, or in other words, yung ginamit na, piety. Okay? So, ang ibig sabihin nito, strong belief. Or deep religious devotion. Deep devotion. Okay? So, anong gusto mangyari ni Paul? Gusto niya, yung mga naniniwala sa Panginoon, magkaroon ng strong belief. Deep devotion. Hindi lang basta, ay, alam ko yan, John 3:16, for God so loved the world. Sa numbers and after na life. O ano naman? Ano naman? Best in rapping, rapper. Pero dapat nakikita sa buhay. Amen. Okay, pagdadaan din natin yan. And also, in hope of eternal life. Okay? So, hindi lang tayo basta naniniwala ako kay Jesus Christ. O naniniwala ako sa Trinity. O, tapos na. Hindi. Dapat, as we go on with our Christian life, andun yung mindset natin na darating yung Panginoon. Mapupunta ako sa langit. Amen? And anytime, Lord, ready ako. Pero wag mo na, Lord. Marami pang story. Baka di ko mapayaran. Yun talaga yung bumubuhay sa atin eh. Okay, sorry. Balik na. Seryoso yung masyado. Okay. Diba? In hope of the eternal life. Ito, mahalaga to. Which God? Who does not lie. Okay? Very absolute. God who does not lie. Okay? And, sabi niya pa dito, promise before the beginning of time. Okay? Or sa ESV, promise before the ages. So, imagine, ganun ka, ni Paul na, ang Panginoon hindi nagsisinungaling. And He has promised this a long time ago, that He will reign in eternity. Okay? And which, now, at His appointed season, He has brought to light through the preaching and trusted to me by the command of God our Savior. Okay? So, ganun nagsimula yung sulat. Okay? So, pinakilala niya kung sino siya, inalam niya kung ano yung purpose niya, ano ang gusto niya sa
Alright, para saan ba yung ginagawa niya? Yung pag-imission niya. And pinakilala kung sino yung Panginoon. Okay? So, ayan na, nagsimula na. So, pagkatapos niya magpakilala sa sulat, di ba? Pangalan mo muna. Tapos, lalagay mo, sino susulatan mo? Di ba? Kunyari, to my dearest wife, ano, di ba? Sulatan mo, yeah. Kunyari, susulat ka sa guidance kasi relation ka. So, the guidance counselor. O di kaya pag-absent ka, to whom it may concern. Okay. So sabi dyan, to Titus, may true son in our common faith. Okay? So sa true son ay NIV pala to. Sa ESV, true child. Okay? So, nung sumulat yun sa kay Timothy, ito rin sinabi. Okay? May true son or true child. No? Kasi, ano yung son? Pag may son, may moon. So, sige na nakikinig. Pag may son, saan nagaling yung son? Tatay, sa father. Okay, so may father and son. Diba? Ang pinapakita dito, yung close, technically close, no? Pero hindi ko sinasabi lahat ay close. Okay. Pero nandun yung bond between the two. No? So, di ba kaya nga pag meron kang sobrang ka-close na mas matanda sa'yo, anong tawag sa'yo nun? Anak-anakan, di ba? Ay, parang anak-anakan ko rin. Anak-anakan. Ay, lang ba kayo nila? Okay. So, pag ang sinabi dito, di ba, may true son in our common faith. In our common faith. Ibig sabihin, okay, di ba, kung yun, may, spiritual father. Yes. Di ba? Spiritual daughter. Ang ganyan. So, ibig sabihin, they are both believers in Christ. Okay? And kasama si Titus na, sabi nga, katulong or trusted helper ni Paul sa ministry. Diretso tayo. So, greetings, no? Grace and peace from God the Father and Christ Jesus our Savior. Okay? O, nagsimula ang letter by, di ba sabi doon kanina sa summary is mga task na binigay ni Paul kay Titus. Okay? So, hatiin natin sa dalawa, no? So, diba yung una, greetings. Tapos, hatiin natin sa dalawa. Okay? Godly leadership. Yung pangalawa, from verses 5 to 9. And then yung pangatlo, confront teachings that harm the church. So, verses 10 to 16. Okay? So, dun sa pangalawa kasi, from verses 5 to 9, sinabi ng Panginoon through Paul. Yes, sir. Okay. So, sinabi ni Paul kay Titus, ito dapat yung qualifications ng mga leader ng church. Okay? So, iniisip ko, habang binabasa ko, sabi ko, Lord, baka isipin ng mga nakikinig or nagbabasa ng part na to, pag pastor lang to, pag leader ng ministry, hindi po. Okay? The moment that you step into the church, you are also a leader. Okay? Bakit? Kasi ikaw ang tinitignan ng mga tao sa labas ng church na kung ano bang meron sa loob. Diba? Tayo yung reflection na parang, ay, ano ba yan? Yan ba yung taga-LPCF? Diba? Pray ng pray. Yes. Yan ba yung taga-LPCF? Everyday nagpa-Bible reading. Yes, naman. Diba? Tapos, hindi naman ako yun. Ano lang, kasi nag-iisip kayo na. Alam mo yan. Yan ba yung taga-LPCF ng takaw? Pag-uwi na ba kayo sa kasalanan? Hi, ma! Okay. We are leading the people to God. Amen? Sorry. Okay, isa pa ulit. Ano pa ba? Yes. Okay. Di ba masarap sa pakiramdam na may magsabi sa iyo, uy, Maverick, alam mo ba,
Kasi dahil active ka sa church, parang naisip ko na rin maging active sa church. Ang sarap po sana. Joke lang. Namiss lang ako niya. Natin ka kasi ng ating. Hindi mo ko namiss. Di ba parang ang sarap sa feeling na naging Christian sa dahil sa iyo? Di ba? Parang ang pangit naman pag gano'n, ay hindi na ako nagsimba dahil sa iyo. Huwag naman sana. Di ba? Yun yung gusto ko lang we are leaders of our own. No? So isa na yun sa dahilan. Kung ano pa yung ibang dahilan, the Lord reveal. Pero yun, no? So, yun pa lang, di ba, sa bahay natin, kung kayo po tulad ko, sa bahay namin, ako lang ang Christian. Ako tinitingnan, di ba? O, ganyan ba yung Christian? Hindi. Mali. Di ba? Dapat yun tayo naman. Dapat hindi naman sa... Hindi, huwag natin i-justify. Dapat nakikita sa'yo, ano ba ang Panginoon? Di ba? So, paano mo sila ma-invite? Paano ma-invite yung mga kaibigan mo na hindi Christian? Kung ikaw, di ba pinapakita, ayun ba yung nagsisimba every Sunday? Diba? Patay. Yung ba yung nagsisimba sa LPCF? Aruy, patay. Okay. Hindi yun yes, ay yes. Okay. Punta tayo sa verse 5 to 9. Ang sabi, ang mga elder, di ba, binanggit elders. Okay? So, pag sinabing elders, may age, ano ba yun? Wala na age, ano yun? So, tinutukoy lang yung group of people na nag-lead. Okay, yung mga matured. Okay? In the Lord, no? So, appointing elders to love us. Oh, sinabi ni Paul, di ba? The reason I left you in Crete was that you might put in order what was left unfinished and appoint elders in every town as I directed you. So, yun yung unang task. No? Mag-appoint ng every leader sa kada town. Okay, kasi nga, alam nga natin, ang Crete ay notorious for all those people. Tapos binanggit nito yung qualification. An elder must be blameless, faithful to his wife, a man whose children believe and are not open to the charge of being wild and disobedient. Okay? Diba? So yun yung mga sinabing qualities, no? Kasi, bakit? Ano ba yung mga leaders? Di ba sabi nga natin tayo, leaders? We are a steward of God. Amen. So, yung di ba, pag steward tayo ni Lord, kung ano yung nakikita sa atin, yun yung nakikita na si Lord ang nakikita. Kasi, tayo yung we are Christians, we are followers of Christ. So basically, we are only managing something that belongs to another. Atin po ba itong buhay na to? Atin ba ito? Hindi po, di ba? Kanina po itong buhay na to? Sa asawa po natin, mali. Sa magulang natin, mali. Sabi sa ito. Diba? Sa Panginoon po ito eh. Di ba? Kaya ang sabi po sa atin, pangalagaan natin ang ating mga katuwan kasi ito ay templo ng banal na Espiritu. Diba? We are steward. Tayo ay inatasan lamang ng pangalagaan. And the same as the church. The church does not belong to the pastors. Ang church ay hindi pinagmamay-ari ng mga leaders. Hindi po. At hindi rin po pagmamay-ari ng mga members. Isa lang po nagmamay-ari sa church. Ang Panginoon. Amen? Amen. At dito lang, sa atin. Siyempre, hindi naman Pilipino si Lord. Ano, batas ng tao yung mga yun, no? Kasi baka sabihin, philosophy tayo. But everything belongs to God. Amen? Palakpan natin ng Panginoon. Kahapon po, may kasama akong dating member ng LPC. Okay? Ay, hindi. Dating member ng JC na lang. Okay. Tapos nadaanan namin yung dating church. Sabi ko, wala na. Sabi ko, oo nga eh. Wala na eh. Nakakawis, tayo memories. Pero sabi ko, okay, maganda naman yung ginagawa ng Panginoon. Actually, na-amaze nga ako. Hindi ko alam kung paano. Okay?
Wala. Tago na sa pangalan ng Samuel. Okay. Tago-tago eh. Best friend. Sako sa kahapon. Ang point is yung church. Yung church naman. Yung point. Parang after nun, wala na. Wala, binaban ako, sinapot na. Tapos parang napaisip ako, parang grabe, hindi ko ma-imagine. Noon, nasa stress pa tayo no, na anong mangyayari pag bilis ka? Wala, pag bilis ka, wala, homeless. Diba? Saan tayo mag-service? Diba? Diyan sa labas, sa pagkumayan. Parang ganun yung naisip. Pero, diba? Gumagawa ng paraan ng Panginoon. No? So imagine, we can rent this place out. No? Sa tulong ng faithful tithers, sa tulong ng mga ginagamit ng Panginoon na hindi member ng church. So, hindi yung pinakamalapit sa lahat. Parang, Lord, saan ba nahahanap yung mga ganun? Diba? Parang, hindi mo ma-imagine as, diba, siyempre, tao lang. Diba, sabi nga sa Isaiah, your ways are not his ways. Diba? God has plans na hindi natin maano. Only if we will entrust Him. So, imagine kung hindi nagtiwala ang church. Hindi magtitiwala. Pero tayo, kung hindi tayo magtitiwala sa Panginoon, sobrang dami siya kayang gawin. And, ayun, I believe na ganun din si Titus. No? Kaya, tinatasan siya ni Paul na gawin ang mga to. Going back to the elders. Okay? Ano daw yung mga qualification ng leader? Ano daw dapat ang meron ng leader? Sabi, blameless. Okay? Sabi, faithful to his wife. Sabi, may asawa. Okay? A man whose children believe. Okay? So, sinabi ba, ay, tuloy. And are not open to the charge of being wild and disobedient. Okay? Tuloy natin, since an overseer manages God's household, he must be blameless, or not overbearing, not quick-tempered, high blood siya. Mga sinans. Diba? Sinasabihan ako yun. Diba? Ikaw ba naman makakausap ng mga ganyan? We do it. Okay? Not given to drunkenness. Hindi nagpapakalasing. Give sila. Uy, wala. Hindi sinabing give sila. Ako lang. Not violent. Okay? Not pursuing dishonest gain. Okay? Dahil tayo ay leaders, dapat we are also influencers. Diba? Kahit hindi, kunyari, yung natutunan ko over the years, makakarinig ka lang ng comment, uy, ang sulat. Diba? Mga ganun. Sorry po, malabo lang po yung mata ko, baka di ako nakasaya. Diba? Parang, uy, papansin ko, lagi ka lang late, lagi ka lang hindi ka lang tumakinig. Hindi. May mga taong nakakita sa atin. No? Yung iba, pwedeng hindi lang nila sinasabi. Yung iba, pwedeng binabanggit sa atin. So, let us be conscious. No? Sa ating actions. Number one, para sa Lord. No? So, sa school po namin, ako, very tigil po ako. Kasi, tigil na magsalita, tigil na mag-express lang naiisip. Kasi, mabait yung boss ko. Okay? Kasi pag kunyari, nag-epal-epal ako doon, nagsalita ako. Yung ba yung tao ni ganyan, ng boss ko. Siyempre parang nakakaya sa boss ko, no? Kaya tahimik lang ako, parang pag kunyari may rant ako, sa GC lang. Sino ba yan? Sino ba marunong mag-decision sa Sa GC lang, kami-kami lang. Hindi yung para sabihin sa buong GC ng buong school. No? Ganun din dapat po tayo, no? Dahil ang dala-dala po natin ay hindi po LGCF, si Jesus Christ. No? So para po mas magaling tayong maka-win o makapag-share, mas magaling po tayong maka-convert, makapag-touch ng puso. Okay? Makita sa buhay natin. Ay, nakita ko yung pagbabago dati. Dati, masagreyo yan. Dati, tirador ng Spanish yung red yan. May service. Yung ginagawa pangalanan, kahit makamayin. Diba?
Tirador ng, ano yan eh, tirador ng youth na letter A ang pangalan lahat. Uy, magkano yung sabihin sa pangalan? Sino boss mo? Ito yun. Diba? Pero makikita mo ngayon, di ba? Makikita mo yung buhay ngayon na hindi na sa'yo. Amen. And dahil yun sa Panginoon, amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Okay. Gaya nung kung naalala niyo yung kwento ni Nehemiah, bukod dun sa wall. Okay. Diba? Si Nehemiah as a leader, hindi niya ginaya yung mga nakaraang mga leaders or yung mga previous governors. Hindi siya tumanggap ng allowances mula dun sa pera ng mga tao. Okay? So, kung, di ba, nakita niya na hindi maganda or mas mainam na wag na lang. No? Kasi nga, as a leader, okay, hindi niya, he explains that reverence for God shaped his leadership. He used authority to serve rather than exploit. Okay? So, nasa Nehemiah 5. So, instead na, dahil leader ako, may power ako, gagamitin ko, ma-maximize ko. Diba? Kaya yung mga gobyerno, may pakotse, sige, sunduin mo ako dito. Yung mga anak ko, hatid mo rin sa school. Diba? Kahit pa for official use only. No? Pero si Nehemiah hindi. Dahil, niya, sumusunod ako sa Panginoon. Hindi ko gagawin yung ginagawa ng mga tao. Kahit pwede naman, pero kasi bawal. Hindi yung bawal. Well, technically bawal, pero pangit. Hindi maganda para sa isang sumusunod sa Panginoon. Amen? Okay. So, a leader must be blameless in character. Pag sinabing blameless, ano sa Tagalog yung blameless? Walang dungis, walang bahid, kasalanan. Walang kapintasan. Okay. Tama naman, no? Perfect. Perfect. Wala na tayo sabi, perfect. Sana all perfect, no? Okay. So, madalas, no, as parang isa sa mga mahirap gawin ay maging perfect. Tama. Kasi sabi nga nila, nobody's perfect. So why practice? Ang pangit, no? So, lagi natin tatandaan, no, gaya nung sinabi kanina, gaya nung lagi sinasabi dito recently sa harapan na we are all doing this. At bakit tayo nagpapakab? Bakit tayo mabait? Bakit tayo mapagbigay? Bakit tayo mapagpatawad? Kasi, unang-una sa lahat, pinatawad din tayo ni Lord. Minahal tayo ni Lord. Diba? Response lang natin yun. So, hindi, isa sa mga maling misconception ng mga tao sa Christian. Parang naalala ko nga sabi sa akin ng ate ko noon. Nalaman niya na nag-church na yung nanay ko. Hindi naman, not probably. Basta nalaman niya nag-church na. Sabi, kailangan pala ng 10% ng sahod bibigay sa church. Sabi ko, hindi naman basta sumunod ka muna. Tapos pag manuwag ka sa puso mo, sige, ibigay mo. Hindi naman pagpasok mo, 10%. Hindi naman nakasahod yung kamay ng mga tao sa church na 10%. Pag-ibig nga ng digas mo, tapos 10%. Hindi naman titignan yung payslip mo. Diba? Sumasagot, hindi ka, wala akong trabaho. Diba? Parang yun yung misconception natin. Parang kumbaga, hindi strictly, hindi ko naman sinasabing hindi natin pinapalo. Kasi, but we are following out of our love for God. Amen? And kaya tayo magiging blameless, it's not because of us, because nobody can be perfect. Yeah. Perfect. Diba? Nagiging perfect tayo dahil kay Jesus Christ. Kasi siya lang ang perfect na tao. Amen? Amen. Okay. Dapat, ang sabi dito, diba, dapat faithful to his wife, man his children believe. Paano maniniwala yung mga tao sa bahay kung ikaw hindi ka naniniwala? Or hindi nakikita sa, sa ugali natin. So, ayan, isa pa sa dapat nating pagtuunan ng pansin. Not to be conscious about what we do, but being conscious that
we are followers of Christ. Okay? So, rather, ito na, puro negative yung sinabi kanina eh, no? Not overbearing, not with-tempered. Okay, puro not. Okay, pero ano ba dapat? Rather, he must be hospitable. Okay, so pag pumunta po sa bahay niyo, pakainin niyo po ang Jollibee. Hindi naman gano'n. Welcoming, di ba? Kilala naman tayo mga Pilipino, di ba? Na very hospitable. Pag may bisita tayo, anong ginagawa natin sa bahay? Nilalabas natin mga nakatagong kasirola. Lulutuin pala. Yung pinakapagandang plato. Di ba? Yung baso na hindi ginagamit, ay ilalabas sa kahon talaga. Mapagamit. Di ba? Nung doon matutulog sa bahay, sige, sa kwarto nakita, sa sala na ako. Ay, hindi. Dito na sa sala, ay wala nakikita. Diba? Nakakaya naman sa akin ang nagbabayad ng renta. Pero hindi. Siguro modern. Pero usually, Pilipinas yun. O ano, may ganda ka ba? O, kailangan mo ano? Tugutom ka ba? Diba? Minsan nakakaya, hindi okay na po, pero sige po. Diba? Ganun tayo Pilipino eh. Sabi, rather he must be hospitable, one who loves what is good. Okay? Gusto natin yung tama o yung maganda. Okay? Who is self-control? Okay, hindi pa dalos-dalos, no? May pagpipigil sa sarili. No? Hindi ba sa pag may nakita, ay! Ayaw ko na. Bakit Robert? Diba? Hindi yung maisip, sasabihin agad. Iisipin mo muna mga 10 times. Tama ba ito, Robert? Tama ba ito? Pag ikaw ba nakaisip ito, sasabihin mo ba ito? Ganon. What would Jesus do? Upright, holy, and disciplined. Okay? Actually, mahirap. Matindi, masyadong mataas yung requirement. Okay. Lalo na sa holy. Diba? Meron ba dito makakapagsabi, holy ako? Kaya ba? Kaya ba sabihin, holy ako? Kaya? Sa English? Kaya ba sabihin, holy ako? Diba? Nahuli ako. Holy ay may huli. May baga may MMDA na sa labas. Diba? We are only holy because of God. We are holy for God is holy. Amen. Hindi tayo holy ng tayo lang. Diba? Kung holy ka, hindi sana holy. Holy and disciplined. And also, he must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it. Okay? Sabi, he must hold firmly to the trustworthy message. Okay? Ang pag-link natin sa mabuting balita. Diba, natutunan naman na natin eh. Nalaman na natin. And we are continually studying it. No? By attending church, by reading, nasa sa natin every Sunday, na I hope pinabasa natin. Amen? Lahat na ng GC sinesend, no? Pati sa music, nandun na din. Ewan ko na lang, pag di pa binasa. Okay? Pinipicturean ba nga ni Kuya Roland yung Bible niya? O, hindi pa talaga kayo nakapagbasa, hindi ko na talaga alam. Anong rason na lang pag di nakapagbasa? Walang load. Walang data, walang wifi. Pero hindi ko naniniwala. Lalo ka ba tayo? Nawawalan ba kayong data? Ang pera, Pera, data. Mawawalan din. Pero may wifi sa bahay. May wifi sa church. Diba? Kahit sa work, kahit sa school, di ba may wifi? Meron ba sa school? May wifi. Meron, bawal lang sa akin. May password. Di ba sa public places ka, may wifi eh. Di ba? Kulang na lang pati Jollibee magka-wifi. Okay. So, huwag po tayo mapagod na mag-aral ng mag-aral. Kasi, the more that we study the Word, mas lalo natin naiintindihan, mas lalo na nai-instill sa atin yung salita ng Panginoon. Punta tayo sa pangatlong part, di ba? Confront the teachings that harm the church. So, yung simula, okay,
Sama natin yung mission. Okay? So una, binanggit ni Paul na, ito yung mission, pinakilala niya ang Panginoon, at pangalawa, sinabi niya ano dapat ang katangian ng mga leaders ng church. Pangatlo, sabi, i-confront natin or refute. Sabi dun sa last verse, sabi, refute those who oppose it. So kasi, bukod sa, di ba nga, ang mga tao sa Crete ay liars, evil beasts, tapos, ano isa ba? Lazy gluttons. Sabi, lazy na, glutton pa. Di ba? Grabe, double kill. Okay. So sabi, confront teaching that harms the church. Kasi, nung mga panahon na yun, gaya sa ibang mga lugar, di ba? Halos mga naging, isa sa mga common problems ng mga nagbibit ng mission sa New Testament is that maraming false teachers. Di ba? Maraming maling katuruan. Di ba? Magdasal ka lang ng 10 ganito, pupunta ka na sa langit. Di ba? Maglagay ka ng ganito, magpamisa ka para hindi lumagos ng purgatorio. Di ba? May mga ganito. Di ba? Hindi naman lumagos sa langit. Kaka-search mo yan, lumagos ka sa langit. May mga maling katuruan. Okay, wag ka lang yun. Dito na lang sa loob ng church, yung mga naririnig natin, Okay? Umatin ka kasi ng Sunday, kaya ka depressed. Di ka kasi nag-pray eh. Di ba? O di ka kasi nagbabasa ng Bible everyday. Maganda naman talaga. Pero hindi dahil sa akin, hindi nakapagbasa kahapon, kaya siguro nilalagay ko. Walang gano'n. Okay, so, nung time na yun, bukod sa maraming false teachers, these false teachers tend to be rebellious, okay? Empty talkers, yung may malang, may masabi lang, but also deceivers. Bukod sa, hindi naman Diyos yan, tao lang yan eh. Di ba? Kung Diyos yan, bakit nagkatawang tao? Di ba? Bakit nagpapako sa krus kung Diyos yan? Kung kaya niyang iligtas sarili niya, bakit tinayaan niyang magpapako sa krus? And may reason, di ba? So, yun yung mga pwedeng community sa atin. So, kahit nandito tayo sa loob ng church, paglabas natin, may mga maririnig tayo ng mga questions na ganyan. Kapapaisip talaga tayo. Pero kung lagi po kayong na-attend, lagi po kayo nagbabasa. And kung may time, pwede magtanong kay Pastor kung ano gumugulo sa utak mo. Hindi tayo hindi tayo mahahata ng mga balikat. Pero that time nga, maraming gano'n. Noong time na yun. So, yung mga false teachers na to, hindi sila naniniwala sa authority kasi nga. Hindi naniniwala nila yung alam nila. So, parang ano lang din yan, Parang yung mga mapagkalat ng videos. Parang medyo similar. Bakit sila nagkakalat ng maling balita? Kasi wala silang impormasyon. Saan galing ang impormasyon nila? Sa tao lang din. Okay? And ako naniniwala ako na yung mga ibang doktrina na makalat within the church is also because hinaluan na ng tao ng sarili nilang motibo. Kunyari, kapag binigay mo ito sa Panginoon, dodoblihin niya, triplihin. Binenta mo yung kotse mo, delights. Sir, nasan yung beer dapat? Asan yung Lamborghini? Sabi mo, pag binigay ko sila, babalik mo sa akin ng tempo. Times 10. Diba? Hindi dapat ganun yung mindset. Hindi dapat, ang mindset kasi ibabalik. Pero dapat ang mindset dahil para sa Panginoon. Yun yung mali yun yung nagkabalik. Okay? So sabi, for there are many rebellious people full of meaningless talk and deception. Yan, yung mga false teachers. They must be silenced because they are disrupting whole households by teaching things they ought not to teach, and that for the sake of dishonesty. Okay? So bakit nila pinapakalat yun? Kasi gusto nila maniwala ka din. Sumama ka sa amin. Diba? Mali ang pinaniniwalaan mo. Diba? Yun lang naman yung goal dun eh. Diba? And ang bukod doon, kung hindi ka man niya makuha, at least nagulo ka yung utak mo.
Di ba? Nagulo ko yung faith mo sa Panginoon. Di ba? So, nagkaroon ng doubt. So, ayun, the moment na nabigyan ka ng doubt, nung taong nag-convince sa'yo, win na agad sa kanya. Kasi yung doubt na yun, pwede ikaw na lang magmalaki. Pero kung lagi tayo nananalangin, lagi tayo nagpapasa ng Bible, hindi tayo ma-sway. Okay? So yun nga, kinote sa verse 12, ayan, yung one of Greek's old prophets, no? Tinukoy ng prophet. Isa siyang poet, noong 6 BC, si Epimenides. Okay? So sa kanyang kinoto from the poem Critica, sabi, Cretans are always liars, evil brutes, lazy gluttons. So, ganun, isipin natin kung may taong laging sinungaling. Evil brutes, lazy gluttons, or evil beasts na ibang sayo. Lazy gluttons. Yung glutton pa lang, di ba? Yung mga kumakain pa rin kahit mukbang yun. Tapos tamad. Yan. Hindi lang i-exercise. Kaya diba? Ganun combination, di ba? Pangit. Diba? Sinungaling ka na, tamad ka pa. Diba? Isa-isa lang. Binigay ni Lord sa iyo lahat. This saying is true. Therefore, rebuke them sharply so that they will be sound in faith. Okay? So, hindi tayo magre-review kasi dahil sa tao, hindi sa ugali niya or sa ano man, we are rebuking so that they will be sound in faith. Para itama yung pinaniniwalaan. Hindi atakin yung tao. No? So, dapat yan din po, no? Di ba pag sinasabi, hindi ako galit sa iyo. Galit ako sa ginawa mo. Pero si Lord na ang bahala sa iyo. Sabi naman naman sa Bible. Anyway, so then they will be sound in faith para lalapat. And will pay no attention to Jewish myths or to the merely human commands of those who reject the truth. Okay? So, gaya ng mga tao noon, mahilig din kasi tayo na marami tayong mga paniniwalaan na mga sa kultura natin lalo na mga kasabihan, isa pa. Pamahiin. Ayan. Diba? Huwag magwawali sa gabi. Diba? Magaling hapon na lang. Diba? Lalabas daw ang swerte. Ano pa? Sabi, magsuot na red na underwear pag mag-board exam para pumasa. Hindi naman red underwear yung pumasa. Diba? Ano, marami, diba? Ganun din noon. Mas lalo noon, wala masyadong may invento kong bagay. So, lahat, diba? Lahat i-worship nila. Okay? Ano pa ba? Okay? So, human traditions must not replace God's word. Okay? Kaya kapag may mga bagay na kumakalat, okay, ang unang tanong natin, ang unang question dapat natin, nasa Bible pa yan. Dapat lagi. Okay? Kaya sinabi sa'yo, maghugas ka na ng pinggan dyan. Nasa Bible pa yan. Inutusan ka na pag-ulang mo. Maligo ka na kasi doon. Nasa Bible. Hindi ka nung kapilosopo ha, baka sa kulit ka ni Lord. Ang tao lang sa baka nabugbog ka na ni Lord. Sinabi yan. Hindi na po gagamitin. Okay? Sabi sa Bible, honor your mother and father. At ang favorite ng mga lalaki, na may kasama, magpasako. Tama ba yun, Mian? Kasi mga silang dalawa yung bigay. Tama ba yun? Okay. So dapat makita natin yung mga utos sa salita. Okay? So, dapat sinabi ng Panginoon, nasa Bible na yan. Okay?